Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Kaya pala nag-walk out sila kasi talo sila sa debate. Pinaiyak ni Senator Marcoleta si Senator Risa Hontiveros. Kaya itong si Erwin Tulfo, todo suporta sa minority, siya pala ang unang nag-walk out. At sumunod yung ibang minority. Ala ka, anong nangyari mga kabibig? Bakit kayo nag-walk out? Oy, huwag kayong mag-walk out. Kailangan ba talaga may pa-effect na walk out? Nako po mga kabibig. Nag-ano pala no, ang tawag dito, nagkaroon ng heated argument si Senator Marcoleta at si Senator Risa Hontiveros. Nako. O eto kabibig ang heated argument nila. Eto kabibig, panoorin natin. Anong nangyari? Bakit nag-away-away? Ang nagdebatihan, ito na. Yes, kaya I try to prelude my discussion, my argument on the validity and supremacy of a certain provision. Alien na po. Pinapiking niya po kayo, pero ayaw nyo naman ako pa rin dyan. Napakasimple po ng distinction natin. hindi po doon ang tanong ko. Huwag po, ang titingin ko lang po, huwag kayo ang bibigyan. Matanong kahulugan. I am only precisely placing a distinction between the two. Yun naman po, wala ibang Hindi po doon ang eh, kasi po yung kanyang may price. Huwag pong gano'n. Walang namin ang huwag pong gano'n. Huwag gano'n. session is resumed. Tumaas ang BP ni Madam Risa. Nako. Ano talaga ang nangyari? Bakit nagkaroon ng heated argument si Risa at saka si Senator Marcoleta? So ito pala ang nangyari. I-share ko sa inyo. Alam naman natin, mga chismosa tayo. Para apaka-chismosa natin, dapat alam din natin kung ano ang rason kung bakit sila nagkagulo. O ito kabibig, makinig tayo. President, there are a lot of questions that have to be raised as to why this amendment to the rules is being undertaken at this time. President provides, Mr. President, that when we amend our rules, we do so by way of resolution. We do not have that resolution now. In fact, Mr. President, a total 48 amendments of our rules all went through resolutions. This is the first time after 48 amendments, Mr. President, that we do not have a resolution so that we can Point vote of order, Madam Chair. and amend the rules properly, Mr. President. Point of order. A point of order takes Yes, precedence. Senate President. Point of order takes Yes. precedence. First over of all, everything else. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No, no, the record will show. Nakatape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Now, what's my point of order? We are not discussing the merits yet of the amendment. No one's curtailing your rights because wala pa tayo dun eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon, kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Yun ang itina-take up natin. And the arguments have already been laid out. And Senator Pangilinan and I were together in 2009 where we had debates here where Senator Enrile did not even allow amendments. And then we voted. It depends on every issue, Madam Chair. There's no specific rule of the amount of time. I was asking the gentleman about certain issues in one resolution. He refused nga for further interpellation and said it's time to vote. They were the majority. So, Madam Chair, we're here. We're willing. Senator Marcoleta is ready to take questions. Marcoleta na to. Ang pinagbobotohan lang po natin ngayon, simple lang. Whether or not we can take, whether or not the proposal to amend the rules is in order. Yung pa lang ho, yung specific amendment, sino magbe-benefit, paano magbe-benefit, etc. We support the right of Senator Pangilinan to ask questions, pero wala pa tayo dun eh. Oh. So, again,
may I raise the previous question, Madam Chair? The point of order, the parliamentary reason. Go ahead. Be given the right Madam to speak. I am the President, movant kanina pa po here. ako nakatayo dito at I need to nagtataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Rodante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then we President. hear Senator Risa Ontiveros. Thank you, Madam and Senator President. Problema Erwin natin, Tulfo. Madam President. Yes. The Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. In Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, Oh. yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Oh. Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam eh. Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin na 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Oh. Halaka. Yun. Chair. Yes, Senator Cayetano. I'm listening to the two senators, and as I mentioned kanina na wag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is Nasaktan si Erwin Tulfo sa sinabi ni Marcoleta. Umiyak. a simple motion. So I move that we divide the House
may reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules. Madam Chair, Madam President, Before that, Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out of Senate President. order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. On Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. Tama. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we- President, Sorry, motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. It's not We're not debatable, Madam debating President. minority Parliamentary leader. inquiry, Madam adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, Yan Madam na. President, once there is a quorum call, you have to call the roll.
Kahit na present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not Ay, upon a quorum situation, call. Madam President, when Motion they, when they to readily adjourn and willingly walk out. Takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung sakasakali President. As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday. And we will adjourn session. Oh, yun palang nangyari ka, Bibi. Grabe. Oh, ito yung pa-interview ni na, Erwin Tulfo. Halak ka. Grabe. Umiyak silang lahat. Grabe talaga to si Marcoleta. Ito ka, Bibig, oh. Ito yun. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. Sir, bakit po nag-walk out, sir? Pinipolo lang tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makukulong. Guys, give way. Guys, give way. Makaboto Guys, give way. kung nakakulong man sila. Give way, please. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Common sense. Give way, guys. Give way. Oh, Yes. Give way. Kung ano yung mga rules Sir, pa. sir, give way. halak ka. Galit si Erwin Tulfo. Yes. Wala pa pinipino. Wala pa naman pinipino. You will not be part of this. It's a travesty of our rules. Ooh. Senate rules. Hindi kami papayag sa mga niloloko tayo. Itong si Meg Zuberi, akala natin independent, bigla pa lang minority. Guys, senators. Violation of the rules. Excuse me. Ulo. Ito ang komento ng ating mga netizen. Basahin natin. Children, this is the mature way of dealing with problems. Mga talunan, di naka-move on, parang kayo. Ang gagaling nyo noon. Oh. Ang gagaling nyo noon, di ba? Mag-resign kayo 11 sa inyong malita pa. So it's really the plan to stop them from doing it so that why they make some moves, filing case on their majority senators. Temporarily transfer the Senate Court to Mindanao dahil sa security issue while ongoing flood control investigation at mag-zoom na lang yung minority. Parang di mo sinabi na sometimes we have to bend the law. Those who are bending the law, let's go. The boat is sinking. Abandon the ship. Oh. Parang hindi lang naintindihan ang pinopoint ni Senator, Senator Alan Peter Cayetano. Guilty kaya nag-walk out. Inggit pikit, obviously burned, malitagang walk out. Sometimes we need to bend the law. Di ba Rimulya, Tulfo? Lumabas na ang kulay na kulay nila. Walk out si Gigil, bend the law. Angry Bird, bend the law. O yan kabibigyan, nakita yun na kung ano nangyari. Diba? So ikaw, ano ang inyong komento hinggil dito? Grabe. As in talagang umalis sila. Oo, as in. Tulala ang maraming Pilipino sa nangyayari kanina. Sino bang hindi matutulala? Ang nangyari is, nag-walk out. O sino bang unang nag-walk out? Si Erwin Tulfo. Grabe ang tapang ni Erwin Tulfo, mga kabibig. Nag-walk out talaga. Did Senator Miguel Zubiri usher his minority colleagues to walk out from the session? Sabi na isang netizen. So, ang mga colleagues nila na makakasuhan daw, who happen to be in majority talaga, bang parang hinusgahan na rin nila? Oo nga, no? Para bang guilty until proven innocent? Para bang gusto na nila lahat matanggal, mawala ang nasa majority because that's their only chance to regain power? Kahit sa sitwasyon ni Senator ni Bato de la Rosa and the Senate OSA employee, parang they don't care at all. Talaga bang wala ng pagkakaintindihan? Hindi naman lahat ang nasa minority are anti-Duterte. Pero parang ayaw nilang tingnan ang nuances ng mga sinasabing kaguluhan. Si Senator Bato gustong-gustong magtrabaho pero ito kahit wala pang final decision ang Korte Suprema, pinahuhuli na at ipapadala sa The Hague. Ang tahimik ang minority senators dito. They would not even ask the executive to wait for the Supreme Court. At iba pa ngang gusto na mahuli si Senator Bato. Mahirap ang ganitong mga kasama, parang elimination of political opponents ang gusto at laro nila. Sila ba, do they have
Clean hands? Hala ka. Naku po, kabibig. Naku, paano yan, mga kabibig? Ano ang inyong komento hinggil dito? Parang ang gulo-gulo. Naku, mga kabibig. Ikaw, ano ang komento mo dito? Tama lang ba na nag-walk out si na Erwin Tulfo? Tapos sumunod si Mig Zubiri, si Pia Cayetana, hindi pala, si Risa Hontiveros, tapos si Kiko Pangilinan, na kung saan mataas ang boses. At sinabi pa nga ni Senator Alan Peter Cayetano, o tingnan mo nga, ang taas-as ang boses mo. Kapag bago mo palang humingi ng tawad, apology kay Senator Ruben Padilla, may video. Kitang-kita sa video. Ayun, tumahimik si Pangilinan. Parang attitude din si Pangilinan, no? Parang feeling niya, siya lang ang marunong, siya lang ang may sabi. At itong si Risa Hontiveros talaga, na nakipagdebatehan kay Marcoleta, na high blood si Madam. Kaya nung nag-walk out si Erwin Tulfo, parang nasaktan si Erwin Tulfo, sinabi ni Marcoleta na mga legal basis na walang alam sa batas, parang nasaktan si Erwin Tulfo, doon pala, yan ako mga kabibig. Ano ang inyong reaction? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. Grabe! Ay, nako.